Kabanata 2101. Ang nahulog na panganay na anak. Oh, pupunta ako, hindi inaasahan. Nakita ni Surui si Kestilan na naglalakad palabas kasama si Anran sa kanyang mga braso, at umiling. Noong inayos niya si Anran na mahanap si Kestilan. Mas interesado si Surui sa panunokso sa huli, ngunit hindi niya akalain na si Anran, ang goblin, ay talagang kumpletuhin ang gawaing ibinigay niya. Talagang hindi madaling ibagsak si Kestilan. Gusto talaga ni Surui na bigyan ng thumbs up si Anran. Lumabas si Surui sa bar at tanging mga taillights lang ng Mercedes-Benz ang nakikita. Talagang hindi madali pagkatapos ng maraming taon. Sabi ni Surui na may damdamin. Pagkatapos, tumawag din siya ng kotse at sinundan si Kestilan sa malayo. Saan nakatira ang pamilya mo? Tanong ni Kestilan. Sa sandaling ito, mahinang nakasandal si Anran sa kanyang mga bisig, at bahagyang ibinaba ni Kestilan ang kanyang ulo upang makita ang nakakakilig na arko. Ang arko ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Alam ni Kestilan na siya ay naglalakad sa isang mahigpit na lubad. Gayunpaman, ito ay huwaksiya, at bihira para sa akin na makatagpo ng isang batang babae na napakasaya sa mata at napakakomportabling pakisamahan. Tumingin sa rearview mirror ang driver na si Eldest Young Master, at nag-alinlangan. Alam ni Kestilan kung ano ang gusto niyang sabihin, ngunit hindi niya ito sinagot. Sa halip, marahan niyang tinapik ang mukha ni Anran. Anran, sabihin mo sa akin, saan ka nakatira? Nagulat si Anran ng isang pangalan ng lugar, at pagkatapos niyang magsalita, niyakap niya ang baywang ni Kestilan at sinabing, Dylan, napakabait mo. Para siyang natutulog. Sinabi ni Kestilan sa driver, pumunta ka sa lugar na sinabi niya. Iisang apartment ang destinasyong ito, college student pa lang si Anran, at ang apartment na ito ay inuupahan niya syempre, para din sa kanyang part-time job. Hindi nagtagal ay dumating ang sasakyan sa ibaba ng apartment, ngunit halos nakatulog si Anran sa mga bisig ni Kestilan. 2 beses na tinulak ni Kestilan si Anran at nalaman niyang wala itong balak na magising, kaya umiling ito. Guro, samahan ko ba siya? Tanong ng driver. Talagang ayaw na niyang magkaroon ng contact between Kestilan and Enron. Makikita ng sino mang may pag-unawa na ang dalawang ito ay walang iba kundi yung kahoy at nagliliyab na apoy. Kung pahihintulutan silang umakyat. Kung gayon ang bagay na ito ay magiging isang malaking bagay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, direktang tinanggihan ni Kestilan ang kanyang panukala. Ipapahatid ko siya, hindi mo na kailangang sumunod. Sabi ni Kestilan. Kaya, walang choice ang driver kundi ang manatili sa kotse at maghintay. Hindi siya naglakas loob na suwiin ang panganay na anak. Agad na binuhat ni Kestilan si Anran palabas ng sasakyan, gamit ang pinakakaraniwang yakap ng prinsesa. Sumakay sa elevator at pagdating sa pinto ng apartment ni Anran, niyugyug ni Kestilan ang babae at sinabing, Anran, nasaan ang mga susi ng bahay mo? Nakasuot ng small vest at hot pants si Anran, sa bulsa lang yata ng hot pants ang susi. Nang makitang walang reaksyon si Anran. Walang choice si Kestilan kundi ang maghalongkat sa kanyang mga bulsa. Ngunit dahil sa sobrang sikip ng hot pants, sa proseso ng paghahalongkat, hindi maiwasan ni Kestilan. May mga nakatagong parte na halos manunokso sa kanya. Halos halukayin ang hot pants ni Anran. Ngunit hindi pa rin mahanap ni Kestilan ang susi. Kaya, sa desperasyon, kailangan niyang gisingin si Anran at tingnan ang malabong mata ng kabilang partido. Hindi napigilan ni Sterling ang pagpintig ng kanyang puso. Sa katunayan, ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay hindi mas mahusay kaysa sa Anran. Matapos uminom ng labis na alak, naranasan niya ang isang hindi pa nagagawang pagkahilo sa kanyang buhay. Nagagawa niyang manatiling matino hanggang ngayon, niyakap ni Anran ang leeg ni Kestilan. Lahat ng bigat ng katawan nito ay nakasabit sa kanya, at ang boses nito ay tila namamaos pagkatapos ng kalasinggan, ngunit ang gayong pamamaos ay mas nakakapukaw. Enron, nasaan ang susi mo? Tanong ulit ni Kestilan. Eto na, turo ni Anran sa dibdib niya. Ano? Hindi inaasahan ni Kestilan na ilalagay ni Anran ang susi sa ganoong posisyon. Ito ay masyadong nakatago. Hindi ka ba mayabang? Mapalad din na ang babaeng ito ay mahusay na binuo, kung hindi man kung ito ay inilagay sa ibang mga babae, imposibleng hawakan ang susi na ito.
Pilasan mong ilabas at buksan mo ang pinto. Pilit na binawi ni Castilan ang kanyang tingin mula sa Arco. Ngunit sinubukan niyang ilang beses nang hindi nagtagumpay, sa halip ay lumalim ng palalim ang kanyang tingin. Hindi ko kukunin. Isang Ran ang tumanggi. Baka sa mukha ng batang babae ang matinding galit. At pagkatapos ay kinaligan niya ang leeg ni Castilan, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod niya, idiniin sa dingding, at sinabing, gusto kitang dalhin dito. Hayaan si Castilan na personal na dumating. Para sa matigas na labanan na si Anran, halos tapos na ang ganitong bagay, ngunit hindi ito para kay Kai na hindi pa nakaranas ng isang babae. Para kay Sterling, may matinding tukso. Ikaw na mismo ang kumuha. Kumunat ang noo ni Castilan. Gayunpaman, nang sabihin niya ito, bigla siyang nagkaroon ng kaunting pag-asa na tatanggihan siya ni Anran. Oo naman, ang mga bagay ay nabuo ng napakabilis. Nakuha niya ang gusto niya, pero tinanggihan pa rin siya ni Anran. Hindi kukunin ng mga tao. Bahagyang bumunot ang mapupulang labi ni Anran, mukhang kaakit-akit. Matapos ang isang matinding psikolohikal na pakikibaka. Sa wakas ay hinikayat ni Castilan ang kanyang sarili pagkatapos na makahanap ng 10,000 dahilan, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay sa dibdib ni Enron. Sa wakas, sa pakiramdam na hindi mailarawan sa mga salita, natagpuan ni Castilan ang susi sa bahay ni Anran. Ito ay si Castilan. Matagal siyang naipasok ng tumpak sa keyhole. Pagpasok sa kwarto, lumingalinga si Castilan, napakalinis ng bahay, malinis, ang mga kumot at quilt cover ay puro cartoon patterns, para makita ng mga tao ang karakter ng may-ari sa isang sulyap. Sa oras na ito, niyakap na ni Anran ang katawan ni Castilan mula sa likuran, na may hindi maipaliwanag na alindog sa kanyang boses. Ngayong gabi, huwag kang umalis, okay? Naramdaman na lang ni Castilan ang pamamaga ng kanyang mga ugat. Ngunit pagkatapos ng simpleng pag-iisip, mariing umiling ang lalaking ito. Kailangan kong umalis, maligo at magpahinga ng maaga. Ito ay bihira, ang mayabang na ito medyo hindi ka panipaniwala na ang isang lalaking tulad nito ay magsasabi ng mga salita ng pagmamalasakit sa iba. Huwag kang pumunta, sabi ulit ni Anran. Hindi siya nahihilo gaya ng nakikita niya. Alam niya na natapos na ni Castilan ang labanan. At si Anran ay lubos na nagtitiwala. Hanggat pumasok ang gwapong ito sa kwarto niya, huwag mo nang isipin iyon, umalis ka ulit. Bahagyang nanginig muli ang katawan ni Castilan. Ito ay isang likas na tawag mula sa katawan, at ang pagpintig ay hindi mailarawan. Gusto kita, mahal na mahal kita. Nilaybot ni Anran ang mukha ni Castilan. Iniyakap ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. At sinabing, bagamat ngayon lang ako nakilala sa unang pagkakataon sa iyo, pero sigurado akong ikaw ang taong hinahanap ko, at ikaw ang taong hinihintay ko. Hindi nagsalita si Castilan, halatang mabigat ang paghinga niya. Kung hindi nakita makikita muli, maaari mo bang iwan sa akin ang iyong pinakamagagandang alaala? Hinawakan ni Anran ang mukha ni Castilan, halatang kinikilig siya. Gusto kong ibigay ang sarili ko sa'yo, okay? Kaagad pagkatapos, sinabi ni Anran ang isang pangungusap na malawakang ipinakalat sa China, ngunit hindi pa narinig ni Castilan ang tungkol sa. Huwag magtanong ng matagal, isang beses lang magkaroon nito. Ang kabagsikan ng pangungusap na ito ay maliwanag, at ito ay tumama sa puso ni Castilan ng sabay-sabay. Kung siya ay matino, hinding-hindi siya mahuhulog sa puntong ito. Ngunit napakaraming mga salik na nakapatong sa gabing ito. Alak, suruwi, kababaihan, depresyon, at iba pa, at sa wakas ang pagbabago sa dami ay nagbunga ng isang husay na pagbabago. Kaya ang magsimulang maghanda si Castilan para sa isang kumpletong indulhensya. Ang isang beses ay mabuti, ang isang beses ay mabuti. Noong iniisip pa ni Castilan ang mga salitang, minsan lang, sa kanyang isipan, kinanta muli ni Anran ang kantang ito. Minsan lang, dadalhin kita upang makita ang mga lumang araw, tumatawa sa maaraw na araw at gumagawa ng mga ingay sa mga araw na walang kabuluhan. Hanggat mayroon kang damdamin sa iyong puso ang mga tao ay walang gaanong kaligtasan sa kantang ito, at iyon ang kaso ni Castilan sa ngayon. Nakakamangha talaga si Enron. Pagkatapos ay hayaan siyang magpakasawa minsan, hanggat umalis siya sa silid na ito, siya pa rin ang walang malasakit at mapagmataas na panganay na anak. Gusto kong maligo, gusto mo bang sumama sa akin? Mahinang tanong ni Anran. Ang malalaki niyang mata ay kumikinang sa ningning.
At ang ningning na ito, sa mga mata ni Castellan, ay naging dalawang salita matapang. Sige, sabi ni Castellan, saka sumunod kay Anran at naglakad patungo sa banyo. Sa ilalim ng liwanag, ang figure ni Anran ay mukhang napakaganda. Mahigit isang oras na naghintay ang driver sa ibaba at nakitang hindi pa bumababa ang panganay. Alam niyang may nangyari. Oo, ang panganay na anak na lalaki ay nakipagrelasyon sa ibang babae. Sa kanyang opinyon, ito ay isang malaking bagay. Kaso, kung ang panganay na anak ay hindi gumawa ng anumang mga hakbang sa kaligtasan at iniwan ang mga buto ng pamilya Atlante sa katawan ng babaeng ito. Pagkatapos ay naramdaman ng driver ang pangangati ng anit. Kung ang dugo ng gininto ang pamilya ay tumagas, at may mga bata na nakatira sa mga tao, at sila ay may halong dugo pa rin, paano magagalit ang senior management? Gayunpaman, walang silbi ang driver na ito na mag-alala, hindi siya maaaring magmadali, paalalahanan si Castellan na magsuot ng kondom, tama ba? Nang makita kung gaano nahihilo ang panganay na lalaki sa pag-inom, natatakot ako na hindi niya matindaan ang pagsusuot ng kondom. Ang mahalaga ay bata pa siya at wala pang karanasan. Natatakot akong hindi alam ni Daizing at Daifan. Ang driver ay nakaupo sa kotse, yumuko sa kaliwa at kanan, at sinampal ang kanyang sarili ng maraming beses. Talagang nanlulumo at nanlulumo ang kapatid na ito. Nakaupo na si Surui sa bench sa komunidad. Umiinom siya ng mineral water at nakatingin sa apartment ni Anran, hindi niya maiwasang mapalang. Hindi madali para sa sinuman. Siya ay napabuntong hininga. Castellan man o Enron, lahat sila ay nagsisikap na mabuhay sa mundong ito. Sa totoo lang, ayon sa karaniwang pag-ihi ni Surui, tiyak na makakabit ang taong ito ng kamera sa kwarto ni Anran para i-record ang lahat ng ito, ngunit hindi niya ginawa. Kahit na medyo nakakainis si Castellan, hindi siya nakakadiri para sirain ang kanyang reputasyon. Magpakasaya tayo, inaasahan ko ang mga pagbabagong gagawin mo, sabi ni Surui. Sa sandaling ito, binuksan ng driver ang pinto ng kotse, tumingin sa itaas na may nag-aalalang hitsura, at pagkatapos ay nagmamadaling pumasok sa elevator. Kabanata 2102. Hindi inaasahan. Nagmamadaling tinungo ng driver ang pintuan ng kwarto ni Anran at sinubukang kumatok, ngunit nagpigil. Kung hahadlangan niya si Castellan ngayon, natatakot akong sipin siya ng huli pababa ng hagdan sa sobrang galit. Ilang oras na tumingkayad ang driver sa pintuan ng silid, hanggang sa maputi na ang tiyan ng isda sa silangan, at lumabas si Castellan na maayos ang suot. Guro. Nang makita ito, tuluyang bumitaw ang hindi mapakali na puso ng driver. Kung mananatili si Castellan doon ng ilang oras pa, hindi malalaman ng driver kung sabik siyang mamatay. Nakasuot ng pantulog si Anran at sumunod sa likod ni Castellan, nangingilid ng bahagya ang luha mula sa malalaking mata nito. Ito ay isang magandang pagtatagpo, salamat, ang nangyari ngayong gabi ay magiging aking panghabang buhay na alaala, sabi ni Anran. Oo, ganoon din sa akin. Kung pupunta tayo sa Huaxia sa hinaharap, magkita tayong muli. Tumalikod si Castellan, niyakap ng marahan si Anran, at saka tumalikod pumasok sa elevator. Matapos makapasok sa elevator, nakatingin sa malalaking matingkad na mata ni Anran, tumango si Castellan. Nang magsara ang pinto ng elevator, hindi napigilan ni Castellan na makaramdam ng pagkawala sa kanyang puso. Kinakabahang nagtanong ang driver. Guro, ikaw at ang babae ngayon lang. Napasulyap si Castellan sa kanya, at ang malakas na pagpindot sa kanyang mga mata ay agad na nakaramdam ng matinding hingal sa driver. Agad namang tinakpan ng driver ang bibig at walang sinabi. Gusto niyang tanungin ang panganay kung nakakondom ba siya, ngunit ngayon ay hindi na niya ito masabi. At nang bumaba ang elevator ni Castellan sa unang palapag, dumating din ang isa pang elevator sa floor kung nasaan si Anran. Isang ran ay nakasandal sa frame ng pinto at hindi isinara ang pinto, na parang naghihintay. Bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Surui. Bahagyang ngumiti si Anran. Alam kong naghihintay ka sa malapit. Tumango si Surui. Pakipasok at maupo. Pasok po kayo. Tumalikod si Anran at dinala si Surui sa kwarto. Maayos ang kama sa silid, hindi man lang kulubot, wala man lang bakas ng digmaan, at walang abnormal na amoy sa hangin. Bahagyang nagulat si Surui. Huwag mong sabihin sa akin, pinag-uusapan mo ang tungkol sa buhay at mga mithiin sa loob ng ilang oras.
Pinuhusan ni Anran si Surui ng isang basong tubig at umupo. Nakabaligtaran niya. Gusto ko talagang kumita ka ng 10,000 dolyar, ngunit sinubukan ko talaga ang aking makakaya. Hindi man lang nakuha ni Castilan ang pain. Ang resultang ito ay lampas sa inaasahan ni Surui. Napakalakas ng dating pag-atake ni Enron na halos imposibleng talunin. Nagulat ako. Umigop ng tubig si Surui at nagtanong, ano ang nangyari? Pagtingin ko sa itsura ni Castilan, parang hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Pero nakontrol niya ang sarili niya. Tinabi ni Anran. Inimbitahan ko siyang maligo kasama ko, ngunit sa wakas ay pinili niyang maghintay sa labas at hindi na sumunod. Ibinuka ni Surui ang kanyang mga kamay. Labis akong nagulat. Kailangan kong sabihin, ang konsentrasyon ni Castilan ay nakakatakot sa sukdulan. Tinukso na siya ni Anran, pero sa huling sandali, muli niyang napigilan ang sarili. Ito ay hindi kapanipaniwala. Nang si Surui ay nakaupo sa bench. Naisip niyang sinira ni Castilan ang kanyang virginity. Tinataya ni Surui na gagamitin niya ang pamamaraang ito para walang awa na palabasan ang pinigilan niya sa loob ng maraming taon sa kanyang po. So, emotions, hindi ko akalain na ganito pala kalakas ang pagpipigil sa sarili ng lalaking ito. Sobrang nagulat din ako. Kinulo ni Anran ang kanyang buhok at ngumiti. Sa aking opinyon, kakaunti ang maaaring tumanggi sa akin, ngunit ngayong gabi, nakilala ko talaga ang dalawa sa kanila sa isang hininga. Ngayon ay wala na siyang nakikitang anumang amoy ng alikabok, at hindi niya alam kung paano ito nakita ni Surui. Ni isa sa inyo ay hindi ordinaryong tao. Itinaas ni Anran ang mga paa ni Erlang at sinabing, binayaran mo ako para ipagamot siya. I think ang taong kinaiinisan niya ay malamang ikaw. Hinawakan ni Surui ang kanyang ilong at ngumiti. Tama, dapat ako ang taong pinakaayaw niya sa mundong ito, walang sino man. Salamat sa pagpapakilala sa akin ng napakagandang lalaki. Bagamat walang nangyari sa pagitan ko at sa kanya. Sa tingin ko ito ang magiging pinakamagandang alaala sa buhay ko, seryosong sabi ni Enron. Alam ba ni Castilan ang trabaho mo? Tanong ni Surui. Hindi niya dapat malaman. Wala siyang gaanong karanasan sa bagay na ito. Uminom din ng tubig si Anran. Nakaupo lang kami sa sofa at nagkukwentuhan, at umidlip saglit. Napakadalisay at hindi ka panipaniwala. Nagulat din ako, sabi ni Surui. Binigyan siya ni Castilan ng sapat na mga sorpresa. Ano ba ang ginagawa mo? Tanong agad ni Anran. Ito ay negosyo. Simpleng paliwanag ni Surui. Pareho kayong masikip ang bibig, ngunit malabo kong nararamdaman na pareho kayong makapangyarihan at mapangahas. Sinabi ni Ran, tumayo, at kumuha ng isang balumbon ng pera. Hindi pa tapos ang gawain, ibabalik ko ang deposito sa iyo. Kalimutan mo na, pwede mong kunin ang pera. Ikinaway ni Surui ang kanyang kamay. Kung gayon mas magiging magalang ako kaysa masunurin. Sabi ni Anran. Magpapatuloy ka pa ba sa linyang ito ng trabaho? Tanong ulit ni Surui. Mabilis kumita ang industriyang ito. Pero wala itong magandang reputasyon. Sa totoo lang. Gusto kong huminto kapag nakakuha ako ng sapat na pera. Ngunit ngayon napagtanto ko na hindi kailanman darating ang araw na hindi ako kikita ng sapat na pera. At pakiramdam ko. Kahit anong gawin ko, parang hindi na makakahabol sa industriyang ito ang bilis ng pagkakakitaan. Umiling si Anran. So, hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili sa industriyang ito. Tahimik na tumango si Surui. Hindi siya misyonero, at hindi niya kailangang hilahin ang sinuman sa pampang. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pagpipilian. Naiintindihan ito ni Surui. Wala na bang ibang sinabi si Castilan? Tanong ulit ni Surui. Ibinigay niya sa akin ang kanyang numero ng cellphone at sinabing mahahanap ko siya kung nahihirapan ako. Sabi ni Anran. Personal na numero ng telepono ni Castilan. Umiti si Surui. Kailangan mong malaman na ang kanyang numero ng mobile phone ay isang bagay na gustong bilhin ng maraming tao sa mataas na presyo. At ang ibinigay niya sa iyo ng napakadali ay sapat na upang ipakita na mahal ka niya. Napakahalaga nito. Isang numero ng telepono na hindi mabibili sa mataas na presyo. Hindi inisip ni Anran na nagyayabang si Surui. Pagkatapos ng maikling pakikipag-ugnayan kay Castilan, naramdaman niya na talagang kakaiba ang kabilang partido. Nasabi ito ni Surui, na nagpasaya sa kanya. Gayunpaman, nang magbago ang pag-uusap, sinabi muli ng batang babae.
Ngunit hinding-hindi ko tatawagan ang numerong ito kahit na sa aking buhay. Bakit? Lalong naging interesado si Tsurugi. Napakasimple nito, ito ay magbibigay sa kanya ng kaunting pag-iisip. Hinayla muli ni Anran ang kanyang buhok pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Kung tatawagan ko ang teleponong ito para problemahin siya, baka boring ako. Ito ay isang napakatalino na hakbang, ngunit maaaring magastos ka ng malaki, sabi ni Tsurugi. Dahil, kung hindi makontak ni Anran si Castellan, maaaring hindi siya makontak ng huli sa buong buhay niya, at ibinigay ang numerong ito ng walang bayad. Imposibleng hindi ito maintindihan ng babaeng ito, ngunit matalino siyang pumili ng ibang landas. Hindi, ito ay isang pamumuhunan sa buong buhay. Kahit isang sentimo ng gastos ay hindi na mababawi. Tinatanggap ko ito. Inunat ni Anran ang kanyang kamay kay Tsurugi. Salamat, bigyan mo ako ng pagkakataong ariin itong isang pagkakataon sa pamumuhunan. Umiling si Tsurugi at ngumiti, pagkatapos ay inabot at nakipagkamay kay Anran. Kapag hinayla mo ako ng ganito, baka hindi ako tumanggi. Tumingin si Anran kay Tsurugi. Aaminin ko, isa ka ring kaakit-akit na lalaki. Tapos na ang utang ko sa Peach Blossom. Ngumiti si Tsurugi at hindi nagpatuloy sa paksang ito. Ikuha mo ako ng makakain, at pagkatapos ay babalik ako, sabi ni Tsurugi. Okay, wait, sabi ni Anran, at pumunta sa kusina. Nang hindi nagpapahinga buong gabi, medyo napagod si Tsurugi at nakatulog na nakasandal sa sofa. Matapos maghintay ng kalahating oras, marahang itinulak ni Anran si Tsurugi at ginaisang siya. Hindi ko inaasahan na matutulog ka sa tabi ko. Ngumiti si Anran. Mukhang mabibigyan kita ng kapayapaan. Siguro, si Tsurugi ay naginat at natulog saglit na nagpaginhawa sa kanya. Itinuro ni Anran ang hapagkainan. Tere, kain na tayo. Sa maikling kalahating oras, nagprito pa siya ng 2 side dishes at nagluto ng 2 bowl ng noodles. Magaling ang pagkakayari. Naamoy ni Tsurugi ang amoy at naramdaman ang paggalaw ng kanyang hintuturo. Anyway, with your deposit, it is nothing to cook a meal. Tina Anran at Tsurugi ay sabay na kumain. Pagkatapos kumain ng almusal ng sigla, tumingin si Tsurugi kay Anran na napakahusay pa rin kahit hindi niya suotin ang fenday. At sinabing, batay sa nalalaman ko tungkol kay Castellan, dapat kanyang kontaken muli sa lalong madaling panahon. Gaano katagal? Tanong ni Enron. Loob ng 1 taon. Nag-isip sandali si Tsurugi bago sumagot. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ngumiti si Anran. Kaya, iminumungkahi kong huwag mong gawin ito. Sinabi ni Tsurugi. Kung tutusin, walang airtight wall sa mundong ito, bata ka pa, pahalagahan mo ang iyong sarili, ito ay isang napakahalagang bagay. Tiningnan ni Anran si Tsurugi na may maningning na mga mata. Ito ba ay isang makalumang pangangaral? Hindi, pagkatapos kumain ng iyong almusal, nararamdaman ko na maaari kang maging mas mahusay sa maraming paraan. Sinabi ni Tsurugi. At, kung gagawin mo ang sinasabi ko, maaaring mas masaya ka kaysa sa ngayon. Ang kaligayahan ang pinakamahalagang bagay. Salamat, sa tingin ko gagawin ko. Huling bumangon si Anran at dinala ang isang baso ng mainit na gatas kay Tsurugi. Pagkaalis ni Tsurugi sa pintong ito, hindi niya akalain na ang kanyang mga salita ngayon ay nag-udyok sa isang babae na baguhin ang kanyang buhay. Pagkalipas ng 3 taon, nagdagdag ang isang partikular na satellite TV ng isang food show host na naglakbay sa buong mundo para maghanap ng pinakamagagandang sangkap. Sa kanyang mahusay na kasanayan sa pagluluto at sobrang kapansin-pansing hitsura. Mabilis siyang sumikat, oo, sikat na sikat ito. Kung nanood si Tsurugi ng TV noong mga oras na iyon, malalaman niya na kumain siya ng pansit na niluto ng sikat na gourmet host sa maliit na apartment na nirentahan niya. Sa totoo lang, may mga kalsadang humahantong sa harap sa lahat ng dako, na nagbibigay ng tila napakakinabangang landas, ngunit maaari itong maghatid ng mas maliwanag na hinaharap. Mula sa puntong ito, nagpapadala rin si Tsurugi ng positibong enerhiya. Si Tsurugi ay nagmaneho pabalik sa Quezon Mountain, at aalis siya kasama ang Nightingale. Habang hinihintay ang Nightingale, isang matangkad na lalaki ang biglang lumitaw sa likod ni Tsurugi. Oo, bigla itong lumilitaw, napakabilis, tulad ng teleportasyon. Si Castellan yun.
Sa pagtingin kay Surui, ang kanyang mukha ay hindi maganda, at maging ang kanyang mga mata ay may nakamamatay na lasa. Kabanata 2103. Ang galing mag-rip off. Matapos pasiglahin ang kanyang potensyal, ang lakas ni Castellan ay tumaas ng husto, at ang bilis ng kanyang hitsura ay napakabilis, kaya medyo hindi tumutugon si Surui. Don't tell me, nandito ka para makita ako. Direktang binaliwala ni Surui ang nakamamatay na mga mata ni Castellan, ngunit ngumisi ito ng 2 beses. Hindi ko kailangan na makita mo siya, at maaaring lumapit si Castellan. Huwag mong sabihing hindi mo alam ang nangyari kagabi. Malamig na tiningnan ni Castellan si Surui. Ang ngiti sa mukha ni Surui ay hindi ibig sabihin na hamina sa anumang paraan, pinaikit niya ang kanyang mga mata. Ano ang nangyari kagabi? Kailangan mong paglaruan ako sa oras na ito. Interesting ba ito? Hinawakan ni Castellan ang kwelyo ni Surui. Hindi sinasadya ni Surui na lumaban, sumimangot siya. Castellan, anong ginagawa mo? Tanungin mo ako ng walang pinipili, maniwala ka o hindi, kakasuhan kita ng paninirang puri. Anong nangyari kay Enron? Tanong agad ni Castellan. Ano ang Enron? Mukhang inosente si Surui. Hindi niya talaga inaasahan na si Castellan ang nakatuklas ng clue. Gayunpaman, saan nagmula ang kapintasan na ito? Posible kaya na si Castellan ay mayroon pa ring kakayahang anti-tracking. Masyadong nagkataon lang, kaya sa tingin ko ay hindi ito tama. Tinabi ni Castellan. At nag-imbestiga ako pagkatapos at nalaman kong nagpakita ka rin malapit sa bar, na nangangahulugang ang bagay na ito ay may malaking kinalaman sa iyo. Maaari mo bang imbestigahan ito? Galit na umiling si Surui. Pero wala talaga itong kinalaman sa akin, hindi ko man lang nakita. Ikaw. Nakita ni Castellan na tumanggi si Surui na aminin ito, kaya galit niyang kinalas ang kwelyo ng isa. Matapos umalis sa silid ni Anran. Naramdaman ni Castellan na ang engkwentro sa pagkakataong ito ay talagang kahanga-hanga, at ang maganda at matalinong babaeng oriental na ito ay nag-iwan ng napakagandang impresyon sa kanya. Ngunit naging maayos ang lahat, na siyang pinakamalaking problema. Si Castellan ay hindi pa nakakakilala ng babaeng kapareha na masayang nakakachat sa loob ng maraming taon. Paano niya nakilala siya ngayon? At gumawa din ng mapusok na halik na may panggatong at apoy sa isa't isa sa pintuan ng banyo ng bar. Sa pagkakataong ito, gustong-gusto na ni Castellan na palayain, ngunit sa huling sandali, nang papasok na sana siya sa banyo kasama si Anran, sumuko na siya. Siguro, sa sandaling iyon, nagkaroon ng malakas na pagpipigil sa sarili. Ayaw sigurong i-violate ni Castellan ang dalaga kaya ilang oras din silang nag-usap. Ang talagang nakapaghinala kay Castellan ay ang tingin sa mga mata ng kanyang kapatid na si Goslan. Pagkabalik, tumingin si Goslan kay Castellan ng hindi kailanman, at nakangiting sinabi, Brother, saan ka nagpunta kagabi? Castellan natural na hindi niya ito aminin, kaya siya ay perfunctory, ngunit palagi niyang nararamdaman na may hindi maliwanag na panunokso sa mga mata ni Castellan. Ito ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Alam kaya ni Goslan ang ginawa niya kagabi. Pagamat walang ginawa sina Castellan at Anran sa loob ng kwarto. Nagkwentuhan lang sila ng matino sa loob ng isang araw, ngunit ang mapusok nilang halikan sa bar ay napapaligiran pa rin ng maraming tao. Doon, si Castellan ay nasa estado ng pagnanasa. Kaya hindi siya masyadong nag-iisip at walang pakialam sa pagkuha ng mga larawan ng iba, ngunit ngayon na naisip ko ito ay talagang masyadong pabaya at hindi nararapat. Gusto niya talagang magpadala ng isang tao upang hanapin ang mga kumuha ng litrato sa bar at bumili ng mga larawan mula sa kanila sa mataas na presyo. Ngunit ito ay huwaksiya, at ang kamay ni Castellan ay hindi maaaring magunat ng matagal. Kaya, inilagay niya ang lahat ng pagdududa kay Surui. Pagkatapos ng lahat, sa buong China, ang body na ito at ang kanyang sarili lamang ang pinakamasamang pakikitungo. Sa mga tuntunin ng kakayahang maghukay ng mga butas, kinikilala ni Surui ang Kabanata 2, ngunit walang nangahas na kilalanin ang Kabanata 1. Batay sa hinalang ito, dumating si Castellan upang tanungin si Surui sa madaling araw. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagtatanong ng walang ebidensya ay walang epekto. Mas makapal kaysa sa mga sulok ng pader ng lungsod, mas maganda kung hindi asar kay Castellan mismo. Ngunit sa sandaling ito, biglang sinabi ni Surui, ang babaeng si Anran ay hindi masama. Ito ay walang alinlangan na katumbas ng isang direktang pagpasok.
Ano ang sinabi mo? Biglang nanlaki ang mata ni Castellan. Tinawag talaga ni Surui ang pangalan ni Anran. Ngayon kung sasabihin mong okay ang dalawang ito, hindi maniniwala ang mga multo. Hayaan mo si Anran na lapitan ako ng kusa, ano ang sinusubukan mong gawin? Sabi ni Castellan na may singkit na mga mata. Para sa akin, nagkataon lang ito. Sinabi ni Surui, maniwala ka man o hindi, wala akong anumang mali siya sa iyo, at wala ring mali siya si Anran sa iyo. Malabo ang mga salita ni Surui, ngunit nilinaw niya ang sarili niyang responsibilidad. Nang makitang gusto pa rin ni Castellan na magpadala, sinabi ni Surui. At sa tingin ko, dapat mo ring maramdaman na si Anran ay isang mabuting babae, kailangan mong magpasalamat at magmahal kapag nakilala mo siya. Nang marinig ang mga salita ni Surui, hindi maiwasan ni Castellan na isipin si Anran, ang babaeng kayang buksan ang puso niya para makipag-chat sa kanya ay parang regalo. Ngunit alam ni Castellan na halos imposible para sa dalawang panig na magkaroon ng huling resulta. Sa karamihan, ito ang pinakasimpleng kaisipan, o ang mga pagpapala ng malayong karagatan. Nang makitang tahimik si Castellan, sinabi ni Surui. Bihira ang mga babaeng ganyan, kaya kailangan mo talagang magpasalamat sa akin. Mukhang wala sa mood si Castellan na pag-usapan pa ang isyong ito. Tinuro niya si Surui at sinabing, ayoko na talagang makita kang muli. Isa't isa, nagkibit balikat si Surui. Gayunpaman, napakalungkot na maaari tayong magkita muli pagkatapos nating bumalik sa kanluran. Si Surui ay nagsasabi ng totoo, nasa kanya ang susi upang pasiglahin ang potensyal ng pamilyang Atlantes, at tiyak na ituturing siyang panauhin ng mga nakatataas na miyembro ng ginintoang pamilya. Hindi ito si Kai ang gustong makita ni Sterling, ngunit wala siyang kapangyarihang magbago. Yung nangyari kagabi, sana walang nakakaalam, sabi ni Castellan sa mahinang boses. Tumawa si Surui. Lumalabas na may kinatatakutan din si kasamang matandang young master. Masamang impluwensya. Umiling si Castellan, halatang nanunuya ang mga salita ni Surui, na nagpapangit sa kanyang mukha. Kung uminom siya ng labis, maaari siyang maging desperado. Ngayong nagising siya, napagtanto niya kung gaano kawalang ingat ang kanyang pag-uugali kagabi. Kung may makakita nito at ipinadala sa tuktok ng pamilya, siya ay mabigat na parusahan. Kahit na ang panganay na anak ng pamilya ay hindi maiiwasan. Hindi naman sa hindi ako pumayag, pero kailangan mong ipakita ang iyong sinseridad. Masayang sabi ni Surui. Napugnit. Ito ang pinakamahusay na ginagawa ng mga taga-Sudagwan. Pinaikit ni Castellan ang kanyang mga mata. Gusto mong samantalahin ang pagkakataong ay blackmail muli ako. Ikinaway ni Surui ang kanyang kamay. Oh, paano mo nasasabi ang isang bagay na napakapangit? Bakit ako nangangikil? Ipinapakita namin ang pagkakaibigan ng isa't isa, tutulungan kitang malutas ang problema, salamat sa akin, naiintindihan mo ba? Ipakita ang isang umutot na pagkakaibigan. Gustong kumbansihin ni Castellan ang bibig ni Surui, ang itim ay masasabing puti. Sa opinyon ni Castellan, wala na talagang walang kahihiyang bastard sa mundong ito kaysa kay Surui. May ebidensya ka ba? Pinaikit ni Castellan ang kanyang mga mata, kung susubukan mong buhusan ako ng maruming tubig, natatakot akong hindi ito gagana. Dahil ganito ka sa sinabi mo, magandang mag-shot ng dalawa. Ikinalat ni Surui ang kanyang mga kamay. Kung nanakaw ang aking mobile phone, at ang mga larawan sa loob ay na-upload sa website ng Madilim na Mundo, kung gayon ikaw, ang panganay. Anak, sisikat na talaga. Ano? Matapos makinig sa mga salita ni Surui, si Castellan ay manginig sa galit. Hindi niya inaasahan na si Surui ay lihim na kukunan ito. Napakawalandiya ng lalaking ito, sa lawak na ito. Gayunpaman, ang susunod na pagtatanghal ni Surui ay muling nagpa-refresh sa pagkaunawa ni Castellan sa salitang, walang hiya. Mahirap ang mukha ng lalaking ito. The expression came. Actually, nagkataon lang talaga. Napadaan ako sa banyo at may nakita akong 2 taong naghahalikan. Ito ay hindi makilala, kaya ni-record ko ang magandang eksenang ito gamit ang aking mobile phone. Ang ganda ng tanawin. Sisubog na si Castellan sa galit. Hindi ko na malaya na ikaw pala hanggang sa kinuha ko, kaya nagkataon lang. Tumawa si Surui, humakbang pasulong, at tinapik ng malakas ang balikat ni Castellan. Ang ganitong uri ng pagkakataon, sa ating wikang Chino, ay kapalaran. Destiny ang kapatid mo. Ipakita mo sa akin ang larawang kinuha mo.
Pinagpigil ni Castilla ang galit sa kanyang puso at sinabi sa malalim na boses. Oo. Binuksan ni Surui ang album at nakakita ng isang random. Tinulyapan lang siya ni Castilla at natukoy na ang nasa itaas ay siya mismo. Now that I think about it, mainit din ang ulo niya noon. Kung hindi dahil sa depresyon sa kanyang puso, hinding-hindi siya magiging ganito kapassionate sa harap ng lahat. Gumawa ng presyo, sabi ni Castilla. Halagang presyo. Inampis ni Surui ang kanyang hita, gusto ko lang makipagnegosyo sa isang masayahing taong tulad mo. Kumuha ako ng maraming mga larawan, paano mga $1 million bawat isa. Magbayad bawat sheet. $1 milyong bawat isa. Kung may hawak na kutsilyo, makatitiyak si Castilla na nabasag na niya si Surui. Kung gayon, ilan ang mga larawan mo? Tanong ni Castilla sa malalim na boses, pakiramdam niya parang nanginginig ang puso niya. Hindi ito masyadong marami, marahil ilang dosina. Ngumiti si Surui, hindi man lang gumagawa ng draft ang taong ito para sa pagmamayabang. Alam ni Castilla na kahit buksan ni Surui ang presyo, kailangan niyang tanggapin ito. Ang mga larawang ito ay dapat na sirain kaagad, at wala sa mga ito ang maaaring itago. Ibigay mo sa akin ang larawan at babayaran ko ito, sabi ni Castilla, puno pa rin ng pagpatay ang mga mata nito. Huwag magmadali, huwag magmadali. Kinawian ni Surui ang kanyang kamay. Mayroon pa akong ilang maliliit na video dito, gusto mo bang panoorin ang mga ito ng magkasama? Bahagyang tataas ang presyo ng mga video. Nakangiting sabi ni Surui. Pakiramdam ni Castilla ay saysubog na ang kanyang anit. Ito ay parehong isang larawan at isang video, sa pagkakataong ito si Surui ay naghanda magkano ang na-knockout sa kanyang katawan. Ang walang hiyang bastos na ito. Gayunpaman, nang si Castilla ay nanginginig sa galit, biglang may sinabi si Surui na ikinagulat niya sa isang pangungusap. Actually, hindi ko kailangan ng pera. Basta mangako ka sa akin ng isang kondisyon. Kaya kung sirain itong mga litratong ito sa harap mo. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, at bago magtanong si Castilla, nagkusa siyang sabihin, ang kondisyong ito ay tungkol kay Jesselan. Kabanata 2104. Ang panawagan ng malaking pinuno. Hindi inaasahan ni Castilla na isusuko ni Surui ang magandang pagkakataong ito para manaira. Dapat mong malaman na tiyak na sisirain ni Castilla ang lahat ng mga larawang ito. Kakailanganin itong kainin ni Surui kahit magkano ang singilin niya. Kinain na sa pagkakataong ito ang panganay na anak ng Golden Family. Gayunpaman, hindi ka panipaniwala ang pagganap ni Surui. Huwag mo akong tingnan ng ganyang makamulto. Kinawian ni Surui ang kanyang kamay. Talaga bang iniisip mo ako bilang uri ng taong nakakakita ng pera? Agad namang sumagot si Castilla, hindi ba? Huwag mong pag-usapan ang paksang ito. Tumingin si Surui kay Castilla at sinabing, sa totoo lang, napakasimple ng kahilingan ko. Hanggat maaari mong hayaan si Gosling na tumagal ng kalahating buwan bawat taon upang bisitahin ang China. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga larawang ito, at hindi kita sisingilan kahit isang sentimo. Panipi. Gusto mong samantalahin si Gosling. Anong ginagawa mo? Matapos marinig ito, tinitigan ni Castilla ang mga mata ni Surui. Ngayon ay medyo hindi nasisiyahan si Surui. Tinatrito mo ang tiyan ng isang ginoo na may puso ng isang kontrabida. Sige sila ang iniisip ko. Ikaw ay isang malaking tao. Sa isang lumalagong kapaligiran. Maaari kang makaipon ng labis na presyon sa iyong puso. Hindi banggitin ang isang maliit na batang babae. Gesilan. Huwag asahan na ang iba ay magkakaroon ng parehong kakayahan sa paglaban sa presyon gaya mo. Dapat maglaan ng oras si Gesilan taon-taon para ay relax ang kanyang nerbiyos. Kung hindi, bowstring kung iunat mo ito ng mahigpit, masisira ito. Nang marinig na iniisip ni Surui ang lahat tungkol kay Gesilan, medyo nagulat si Castilla, ngunit sumimangot pa rin siya. Kanta nang dumating si Celine sa Huaxia, nagkaroon siya ng maraming pagkakataon na makipag-ugnayan sa iyo, na hindi ko gusto. Upang makita. Pagkaraang marinig ito, halos mailuwan ni Surui ang isang subo ng lumang dugo. Castillin, hindi ka ba matuwid? Kung hindi ka magsalita ng direkta, mamamatay ka. Isisiraan ako ng mukha nito, okay? Hindi pinansin ang magarbong salita ni Surui, seryosong nag-isip si Castilla pagkaraan ng ilang sandali, sinabi pa rin niya.
Go Silan ay aking kapatid, ako ang natural na pinakaligtas para sa kanya, ngunit dapat mong aipanga ako sa akin na dapat mo siyang protektahan sa panahon ng China, kung hindi. Direktang Surui kinuha niya ang mga salita. Kung hindi, ang iyong mga larawan at video ay ikakalat sa buong mundo. Pagkatapos ng isang paghinto, pinalakas ni Surui ang kanyang tono. Castellan, hindi ikaw ang nananakot sa akin ngayon, oras. Okay, pumayag ako. Lamambat ang tono ni Castellan. Napagtanto niya na si Surui ay nagmamalasakit kay Goslan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kaagad pagkatapos, nagkunwari si Surui na ibinaton niya sa kanya ang telepono ng larawan at sinabing, maaari mong tanggalin ang buong album, huwag mag-alala, hindi ito nakasynchronize online. Inalis ni Castellan ang mga larawan, kaya gumaan ang pakiramdam ko. Tsaka good girl si Anran, sana maisip mo siya in the future. May sinabi si Surui. Sige. Tumangayon si Castellan sa mga salita ni Surui sa unang pagkakataon. Habang nag-uusap ang dalawa, lumakad na si Nightingale mula sa malayo. Nakasuot siya ng simpleng itim na pantalon at salaming pang-araw, bitbit ang isang simpleng duffel bag. Para siyang isang nakaistilong kagandahan sa lungsod, ganap na naiiba sa ibang mga alagad ng Kui Songshan. I should go too? Sana maglaro ka sa Hawk, see you next time, kagalakan. Iniunat ni Surui ang kanyang kamay ng walang kahihiyan. Gayunpaman, walang balak si Castellan na makipagkamay sa kanya, kaya tumalikod siya at umalis. Sa tingin niya ay talagang nakakainis si Surui, at sa tingin niya ay isang kalapastanganan ang pagtingin sa kanya. Nakausap mo na ba ang master mo? Lumapit si Surui at kinuha ang bag mula sa Nightingale. Napagkasundoan ang lahat, at pumayag siya. Lumingon si Nightingale, tumingin sa luntiang kabundukan, at mahinang sinabi, oras na para umalis. Tara na. Si Surui ay walang anumang mga salita ng kal-iwan upang sabihin, pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamahusay na paraan para sa Nightingale. Tumingin si Nightingale kay Surui, ang kanyang mga mata ay nahulog sa kausap ng higit sa 10 segundo. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Hindi mapigil ang sabihin ni Surui. Hindi mo naman ako kikidnapin ha? Tumitik si Nightingale sa mga mata ni Surui. Inagaw ka. Halos hindi mailuwa ni Surui ang isang laway. Panganay na kapatid, napakarahas mo, kung dinukot kita at ipagbili, maaari pa ba akong maging lalaki? Sige, alis na tayo. Dirdiretsong naglakad si Nightingale. Sigurado ka bang pinag-isipan mo na? Huling sigaw ni Surui. Isang bato ang ibinato ng Nightingale. Walang alinlangang ipinaliwanag nito ang kanyang saloobin. Iniwasan ni Surui ang bato, umiling na may kasamang ngiti, at saka mabilis na sumunod. Sa pagmamadali, nagmaneho ang dalawa sa airport at diretsyong lumipad patungong Yandian. Para kay Surui, sunduin ang paglalakbay pababa ay hindi isang paglilibot. Bagamat may kasama siyang magagandang babae, hindi niya pinakawalan ang pressure mula sa simula hanggang sa huli. Ang panggigipit na ito ay nagmula sa multo at sa templo ng kamatayan. Malubhang nasugatan ang multo. At hindi niya alam kung saan siya tumakbo. Ayon sa pagtatansya ng military advisor, 80% sa kanya ay pupunta sa Yandian, at pagkatapos ay tatakas sa Thailand sa pamamagitan ng Golden Triangle. Wala pang mas magandang pagkakataon kaysa ngayon na makuha ang multo. Walang balita mula sa military advisor sa ngayon. Ngunit nagpa siya si Surui na kumilos ng maaga. Kung ang monghe ay maaaring tumakas mula sa templo, imposible para sa multo na tumakbo ng napakalayo. Siya at ang Nightingale ay dumating sa hangganang bayan at nanatili ng 2 araw. Papasok na sila sa Golden Triangle sa isang espesyal na paraan nang biglang tumawag si Zhang Yukan. Matandang pinuno, bakit ka tumatawag ng ganitong oras? Tinabi ni Surui na may mapait na ngiti. Naisip ko lang, at alam kong magiging isang magandang bagay ito. Hindi nakalimutan ni Surui. Mayroon pa rin akong pangkalahatang bituin sa aking mga balikat. Ang pinakabatang general sa mapayapang panahon ng Republika. Ang karangalang ito ay hindi madali. Ngunit dahil pinili kong tanggapin ang karangalang ito, kailangan kong magkaroon ng mas malakas na pakiramdam ng responsibilidad. Ang matandang pinuno ang tumawag, halatang naghahanap ng trabaho para kay Surui. Hindi ka ba masaya? Ibalik mo sa akin ang rango. Tumawa si Zhang Yugan. Hindi, walang taong makakalaban sa tukso ni Jiang Xing, at si Surui ay ganoon din. Halika, matanda, ano ang iyong misyon?
Nag-ingay ka sa Quezon Mountain sa pagkakataong ito. Hindi ito direktang ipinaliwanag ni Zhang Yukan, ngunit binago ang paksa. Napangiti si Surui. Hindi ko ginawa ito para sa kapakanan ng katatagan at pagkakaisa ng bansa, at sa wakas ay nakamit ang resulta ng pagpaparusa sa kasamaan at pagtataguyod ng kabutihan. Maganda ang ginawa mo. Pinuri talaga ni Zhang Yukan si Surui. Halatang medyo nambobola ang huli. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito ay masyadong malaki ang gulo. Nagbabaril at nagpapaputok ito. At muntik na nitong sunugin si Kui Songshan. Hindi ba maganda si Zhang Yukan kung hindi siya magagalit pero pinuri pa niya ito? Kung hindi ka lang nagkagulo, maraming bagay ang hindi natin matutuklasan. Sinabi ni Zhang Yukan. Dapat mong malaman na maraming tao ang nakalusot sa China at gustong makipag-ugnayan sa iyo. Iyan pa rin ang grupo ng mga lalaki na biniyayaan ng mataas na teknolohiya. Sabi ni Surui. Hindi siya nagulat na alam ito ni Zhang Yukan. Pagkatapos ng lahat, alam din ni Ji. So ang tungkol sa pagkakaroon ng templo ng kamatayan. Ang ambisyon ng mga taong ito ay hindi maliit. Sabi ni Zhang Yukan. Ang kanilang mga ambisyon ay talagang hindi maliit. Nang marinig ito, nagtanong si Surui, matandang pinuno, mayroon ka bang paraan upang ganap na malutas ang bagay na ito? Hindi naman sa walang paraan. Pero tulad ng pagkain, kailangan mong kumain ng paisa-isa. Kung hindi ay mabulunan ka hanggang sa mamatay. Ang mga salita ni Zhang Yukan ay halatang nagpapaalala kay Surui. Dapat kang magbigay ng direktang utos. Hahayaan mo bang kumagat ang aking kabanata sa lugar ng templo ng kamatayan? Narinig na ni Surui ang mga salita ni Zhang Yukan. Nakapagdesisyon na ang matandang pinuno, oras na para simulan ng seryosohin ang Temple of Death, at ang layunin ay napino na. Naaalala mo ba kung bakit ka bumalik sa China? Tanong ni Zhang Yukan. Ibig mong sabihin, marahas na kumunat ang mga kilay ni Surui. Sancho Amulan. Tama, ito ay Sancho Amulan. Tinabi ni Zhang Yukan. Alam ko na pinoprotektahan mo ng mabuti ang bagay na ito. At ang focus ng produksyon ay inilipat sa isang lihim na pabrika sa ibang bansa. Ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay kumakatawan sa isang malaking benepisyo, at maraming puwersa sa kanluran ang tumitingin sa bagay na ito. At ito rin ay totoo para sa templo ng kamatayan. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Dahil sa mga salita ni Zhang Yukan, naamoy ni Surui ang isang mapanganib na amoy. Sa totoo lang, hindi niya nakalimutan ang tungkol sa 3-dimensional na ammonia loan. Bagamat ang pangunahing organisasyon ng R&D ng Bikang ay nasa China pa rin. Ang partikular na produksyon ay inilipat sa ibang bansa. Sa ilalim ng bagong kapaligiran ng kabuuang pagsasara, naniniwala ako na ang templo ng kamatayan ay mahirap tumagos. Ang kaligtasan ni Lin Aosho ay isa ring bagay na kailangang bigyang pansin ni Surui. Ang CEO ng Bingshan ay palaging may ilang mga bodyguard sa tabi niya. Lahat sila ay mga eksperto na personal na itinalaga ni Surui. Para maiwasang makidnap si Lin Aosho Terena, kaya ng pera ang mga multo na tumakbo sa Hilingan, kayang gawin ng mga baliw sa madilim na mundo ang lahat. Para kumita. Sancho Amron, matandang pinuno, gusto mo bang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa bagay na ito? Hindi maiwasang magtanong ni Surui. Katutubo niyang ayaw gawin ito dahil walang alinlangang maglalagay ito kay Lin Aosho sa malaking panganib. Ayaw makita ni Surui na maging pain ang kanyang babae. Ang puntong ito ay maaaring isaalang-alang, ito ay isang direksyon lamang. Sinabi ni Zhang Yukan. Dapat mong malaman na dahil ang templo ng kamatayan ay gustong makakuha ng bahagi sa madilim na mundo. Ang mga droga tulad ng droga ay mahalaga. Imposibleng tanggihan nila ang malaking benepisyong ito. Hindi ko pa rin maisip ang mga paraan nila. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Ayon sa aming impormasyon, ang linya ng droga sa Hades ay ganap na kinuha ng isang bagong puwersa. At ang bagong puwersang ito ay malamang na ang templo ng kamatayan. Tila madilim si Zhang Yukan tungkol sa kanluran, napakaraming kaalaman din ang mundo. Alam ko, tinalikuran ni Hades ang negosyo ng droga. Hindi naintindihan ni Surui. Ang Hades ay napakahilig sa 3-dimensional na ammonia sa simula. Dinala pa niya ang lahat ng mga elite ng Hades Hall sa kabila ng karagatan upang kubkuban si Surui. Ngunit pagkatapos bumalik mula sa China, ano ang hitsura ng lalaking ito? Tulad ng pagbabago ng iyong init ng ulo, isuko ang lahat ng negosyo sa droga.
Sa oras na iyon, ang mga aksyon ng Hades Hall ay nagulat sa halos lahat, at ang boses sa loob ay napakalakas din, ngunit si Hades, ang hari ng Hades, ay wala pa ring dapat lingunin. Hindi alam ni Surui na noong panahong iyon, si Liu He, isang matandang mangangahoy sa Kui Songshan, ay nagpakawala kay Hades, ngunit binalaan siya na huwag nang hawakan muli ang droga. Walang alinlangan na sumunod si Hades. Gayunpaman, ang kanyang negosyo sa droga ay kinuha ng Templo ng Kamatayan. Kabanata 2105, Frontier Gang Party. Ang mga droga at Sancho Ammonium ay mga bagay na gusto ng Templo ng Kamatayan. Sinabi ni Zhang Yuken na nagdagdag ng kaunting tono. Sa pagkakataong ito, ang Templo ng Kamatayan ay masyadong gumanap sa China. Loko, nakipag-usap kami sa mga matatanda at gusto mong turuan sila ng leksyon. Turuan ko sila ng leksyon. Napataas ang kilay ni Surui. Matandang hepe, kahit hindi mo sabihin, handa akong gawin ang trabaho. Pagkatapos ng lahat, ang Temple of Death ay tina-target siya, kung ang bansa ay makapagbibigay ng kaugnay na mga pahiwatig sa bagay na ito, kung gayon si Surui ay natural na handang maging pioneer. Okay, karapat-dapat na maging Major General natin. Nakangiting sinabi ni Zhang Yugen. Gusto ko lang ang iyong enerhiya. Matanda Chief, bigyan mo ako ng gawain. Well, ano ang dapat kong gawin? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, kung sasabihin niyang ihagis siya sa Golden Triangle, tiyak na matutuwa siya. Kasi, malaki rin ang posibilidad na magtago ang aswang dito. Maghanap ng lugar na magkikita. Sabi ni Zhang Yuken. Ano, magkita tayo. Nanlaki ang mga mata ni Surui. Nasa Yandian ba ang matandang lalaki mo? Isama mo nga pala ang girlfriend mo, iimbitahan kita sa hapunan. Sabi ni Zhang Yuken. Munting kasintahan. Walang imik na sinabi ni Surui. We are still in a pure friendship. Puro. Hehe. Well, hindi ko maintindihan ang mga bagay tungkol sa inyo mga kabataan. Tumangala si Zhang Yugen. Sasabihin ko sa iyo ang isang lugar, maaari kang direktang pumunta. Okay. Hindi inaasahan ni Surui na ang matandang pinuno ay nasa hangganang bayan na ito. Siya ay dumating dito mula sa kabisera. Ngunit ito ay isang napaka-frustrate na paglalakbay. Hindi kaya magkakaroon ng malaking kaganapan sa hangganan. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, sinabi niya sa Nightingale sa tabi niya, dadalhin kita sa isang lugar kung saan makakakilala ng ilang tao. Ibinaba ni Nightingale ang magazine sa kanyang kamay at itinaas ang kanyang ulo. Sino ang makikita mo? Ang matandang pinuno ko. Tinapik ni Surui ang balikat ng Nightingale. Mula ngayon, malamang na malaki ang posibilidad na magbihis tayo bilang mag-asawa. Nahulaan na ni Surui ang ayos ng matandang pinuno. Nagbibihis bilang mag-asawa. 2 beses na tumikim si Nightingale. Tinisikap mo bang samantalahin ako? Hindi naman talaga nagtetake advantage. Mahigpit na sinabi ni Surui. Para ito sa ating kaligtasan. Tara na, tumayo si Nightingale at hinawakan ang braso ni Surui. Ganun ba? Halos hindi humagalpak ng tawa si Surui. Ang sinabi niya tungkol sa paggamit ng paraan ng pag-arte bilang mag-asawa para pagtakpan ang kanyang pagkatao ay hula lang. Hindi ko inaasahan na diretsyong isasabuhay ito ni Nightingale. Masyadong matigas ang iyong mga galaw, hindi iyon katanggap-tanggap. Itinuro ni Surui ang braso ni Nightingale, bagamat ang kanyang braso ay nakapatong sa baluktot ni Surui, may malawak na distansya sa pagitan ng dalawa. Ang isang matalinong tao ay maaaring makita ito ay sinadya. Halika dito at dumaikit ka sa akin, sabi ni Surui. Lumapit ng kaunti si Nightingale, at biglang naging matigas ang kanyang katawan. Gawin natin ito. Napagtanto ni Surui na talagang walang gaanong talento ang Nightingale sa pagiging babae, kaya hinailan niya ito at hinayaan itong ilagay sa kanya ang kalahati ng kanyang timbang. Mukhang mag-asawa ito. Naramdaman ng matigas na katawan ni Nightingale, sinabi ni Surui, mukhang wala ka talagang talento sa pagiging babae. Matapos marinig ito, gustong tahiin ng Nightingale ang bibig ni Surui, nakatataas. Naglakad ang dalawa sa ilang mga kalye at eskinita at nakarating sa isang maliit na restaurant, kung saan nalaman nilang may mesa na ng mga customer. Ang restaurant na ito ay hinirang ni Zhang Yuken, at mukhang hindi ka panipaniwala, kahit na medyo sira. Kung kumakain si Surui, tiyak na hindi siya pipili ng ganoong lugar.
Tumayo na ang isang matandang nakasuot ng kulay abong telang gown. Tumingin siya kina Surui at Nightingale, at nakangiting sinabi, magkahawak kamay sa paglalakad hanggang dito, napakahirap ba? Namula ang magandang mukha ni Nightingale, at nababalot ng pawis ang kanyang katawan. Mas gugustuhin niyang makipag-away sa isang tao kaysa maglakad ng ganoon kalayo gamit ang braso ni Surui. Nakangiting sabi ni Surui. Matandang hepe, hindi ko man lang nakilala ang suot mong damit na ito. Si Zhang Yukan ay halatang naka-makeup, kulay ng balat at mga kulubot. Ilang partikular na paggamot, nakatayo sa likuran niya ang isang lalaki na may tuwalya sa leeg, na mukhang isang taga-nayon. Ngunit nakilala ito ni Surui sa isang sulyap, ito ay si Li Jian. Gayunpaman, isang matandang lalaki na nakaupo sa kabilang panig ng mesa ay nagtanggal ng dayami na sombrero sa kanyang ulo at nagsabi, hindi mo na ba ako nakilala sa mahabang panahon? Pupunta ako. Hindi naisip ni Surui na ito ang matandang ministro ng pambansang seguridad, si Luo Yanlo. Bakit nandito ang matanda mo? Sinabi ni Surui nang hindi inaasahan. Bakit hindi ako makakapunta? Tumawa si Luo Yanlo. Hindi mo ba may galaw ang iyong mga braso at binti kapag iniisip mong matanda na ako? Nagulat si Surui, ngunit nabigla pa rin si Moore. Tina Luo Yanlo at Zhang Yukan, ang dalawang super boss na ito, ay personal na dumating sa border town na ito. Hindi kaya may malaking mangyayari dito. At, mukhang masyadong nagkataon lang, di ba? Hindi kaya dahil dumating sila. Umiling si Surui, medyo hindi makapaniwala. Hello, babae. Nakangiting binati ni Luo Yanlo si Nightingale. Hinayla ni Surui si Nightingale, na naninigas pa rin, at pagkatapos ay isa-isang ipinakilala ang dalawang leader na naroroon sa kanya. Ang Nightingale ay walang anumang phobia sa pagiging opisyal, at ang mga damit ng dalawang matanda ay masyadong malapit sa mga tao, kaya hindi niya maisip na sila ay malalaking pinuno pa rin. Tumatawag kay Lolo. Tinundot ni Surui ang Nightingale at sinabing hindi malaki o maliit. Sa sandaling magsalita si Nightingale, sinabi ni Luo Yanlo, ngayong iba na ang kapaligiran, tatawagan ko sina Lolo Luo at Lolo Zhang. Walang problema in terms of seniority. Tumango si Surui. Pagamat si Luo Yanlo ay isang matandang ministro ng pambansang seguridad. Siya ay tinawag na pinakamalaking especially iya sa buong China ng mabubuting tao. Siya ay personal na dumating sa hangganang bayan na ito, na sapat na upang ipaliwanag ang maraming mga sitwasyon. Pagaman ito ay mukhang kalmado sa ibabaw. Ito ay talagang isang magulong undercurrent. Ang mga pedestrian sa kalye ay mukhang ordinaryo, ngunit ang isang malaking bilang ng mga pambansang ahente ng seguridad ay maaaring nahalo sa kanila. Let's serve. Gutom na ako, sabi ni Surui. Hindi ko makakalimutang kainin ito kahit saan ako magpunta. Umiling si Zhang Yukan at ngumiti, at sumigaw sa loob, ihain ang pagkain. Ang estilo ng ulam ay napakasimple. Ngunit ang lasa ay napakasarap. Surui nakita na ang kusinero dito ay napaka-steady na naglalakad, at ang bibig ng tigre ay puno ng mga kalyo, na nagpapakita na ang taong ito ay hindi alam kung ilang taon na. Siya ay nahuhulog sa mga baril, at kung gaano kahirap ang kanyang mabubuo. Mga kalyo. Sa pag-iisip nito, umiling si Surui. Anong iniinit mo ang iyong ulo? Sabi ni Luo Yanlo. Ang chef sa restaurant na ito ay isang master ng baril, sabi ni Surui. Pagkatapos niyang sabihin ito, bahagyang huminto ang kusinero, at saka naglakad pabalik na parang wala. Siyempre. Tiyak na hindi ituturing ni Surui ang chef na ito bilang isang kaaway. Pagkatapos ng lahat, ito ang lugar ng pagpupulong na itinalaga ni Luo Yanlo at Zhang Yukan, at ito rin ay dapat na lihim na opisina ng pag-uugnayan ng Guowan. Maganda ang iyong paningin, ngunit ano ang hinihingal mo? Sabi ni Luo Yanlo. Masyadong halata. Umiling si Surui. Basta mapapansin ng sino mang naglalaro ng baril na napakaraming kalyo ng kamay ni Kuya, talagang magsisinungaling ka at sabihing ginawa na ito kay Dian Pao, pero hindi palaging gumagana si Dian Pao. Baka naman medyo baluktot din ang buko ng middle finger. Ang kapal din ng mga kakundoon. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi ni Surui. Ang posisyon na iyon ay dapat gamitin upang hawakan ang gatilyo at mapanatili ang katatagan ng bar aisles. Kaya ang panganay na kapatid na ito ay hindi angkop na manatili sa hangganan, lalo na ang pagpasok sa loob ng kalaban, na magpapalaki lamang sa kanyang panganib. Nang marinig ito ni Surui,
Sinabi ni Luo Yanlo sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang boss na nakatayo sa sulok. Narinig mo ba iyon? Lahat ng problema. Ang lahat ng ito ay mga bug. Ang kaligtasan ng buhay ng mga tao ay hindi maaaring laro ng bata. Puno ng katigasan ang boses ng matandang ministro. Mukha namang mura yung middle-aged na lalaki, yung tipong hindi bula kapag itinapon sa crowd. Iniyuko niya ang kanyang ulo at sinabi, "Oo, pinuno, alam ko, at itatama ko ito kaagad." Tumawa si Luo Yanlo at sinabi kay Surui, "Anak, hayaan mong makita ko ang iyong kamay." Palaging ngumingiti si Luo Yanlo sa subordinate na ito na minsang pinakanasiyahan sa kanya. Siya ay isang mabait na matanda at hindi nagpapakita ng ganoong uri ng galit at pagmamatuwid sa sarili. Iniunat ni Surui ang kanyang kamay. Natagpuan ni Luo Yanlo na ang mga kamay ni Surui ay walang kahit katiting na kalyo, ang mga ito ay maputi at malambot, at hindi sila mukhang mga kamay na nagtatrabaho o may hawak na baril. Sa pagtingin sa eksenang ito, labis na nagulat si Luo Yanlo, tumawa si Zhang Yukan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Kung ang bawat subordinate ay maaaring maging katulad ni Surui, kung gayon ang mundo ay magiging napakaganda, at hindi ko na kailangang mag-alala tungkol dito. Parehong alam ni Luo Yanlo at Zhang Yukan kung gaano nakakatakot ang pagsasanay ni Surui sa mga baril. Ang isang bagong baril ay maaaring matalo sa scrap sa loob ng 3 o 4 na buwan. Ang marksmanship na tumutukoy sa kung saan tatama ay ganap na pinapakain ng malaking halaga ng bala. Gayunpaman, ito ang kaso, ngunit si Surui ay walang mga kalyo sa kanyang mga kamay. Ito ay ganap na counterintuitive. Madalas kong putulin ang aking mga kalyo. Bagaman magiging hindi komportable na hawakan muli ang baril pagkatapos ng bawat pag-trim, ngunit masasanay ako. Ngumiti si Surui at sinabi, "Kung tutusin, kailangan mong bawasan ang iyong sariling panganib kung sakaling may mga kalyo sa iyong mga kamay, at makatagpo ka ng isang eksperto, makikita mo ito sa isang sulyap." Tumango si Luo Yanlo, na gawang lumaki ni Surui sa magulong madilim na mundo ng kanluran hanggang ngayon ang antas ng kanyang pagkamahinhin ay ganap na hindi mapaghihiwalay sa kanyang pagkamahinhin. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Surui. Gayunpaman, ang pagputol ng mga kalyo ay may isa pang pakinabang. Iyon ay, maaari nitong gawing mas sensitibo ang pakiramdam ng pagpindot ng isang tao, na tila hindi mahalaga, ngunit kapag ito ay nasa aktwal na labanan, ito ay kapaki-pakinabang. Medyo malaki pa rin. Tumango si Luo Yanlo, tumingin si Zhang Yukan kay Li Jian sa likod niya. "Pumalik ka at putulin ang iyong mga kamay." Tumingin si Li Jian sa palad ng kanyang kamay. Ang kalyo, tumango ng malalim. Kung siya at si Surui ay ipinadala na pumuslit sa likuran ng kalaban sa parehong oras upang isagawa ang misyon, malinaw na ang posibilidad na matuklasan si Surui ay mas mababa kaysa sa kanya. Hindi maiwasan ni Nightingale na tumingin sa kamay ni Surui at pati na rin sa kanyang kamay, nag-iisip. Sa oras na ito, bumukas ang pinto ng hotel, at pumasok mula sa labas ang isang lalaki na nasa edad 50 anyos. Wei Qishan, ang Deputy Minister ng Public Prosecution Department, pagpapakilala ni Luo Yanlo. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing, "Ito ay isang malaking party."